Do you feel the vibes? Kumusta mga kabiyahero sa mapagpalang araw sa ating lahat? So wala tayong i-unbox ngayon, pero may papakita ko sa inyo na nabili ko, no. Ito ay ang induction cooker. So na-amaze ako at nagandahan. Yung unang tingin para siyang turntable sa mga DJ, no. So ito pakita ko sa inyo. 2,000 years later. Ito nga pala yung nabili nating second hand na induction cooker from Midea. Ayan. So kita nyo, 'di ba? Para siyang turntable sa unang tingin. Ayan. So meron siyang 6 function dito. Ayan, so may soup, may fry, may deep fry, may braise. Ayan, tapos may ito, congee, tsaka hot pot. At meron din siyang 8 function. Ayan. So dito malalaman mo yung temperatura tsaka yung kuryente, no. Hanggang sa 240 Celsius at 1,600 watts. Tapos meron din siyang timer kung gusto mo ng 30, 60, hanggang 120 minutes. Ayan. So, nabili na natin to ng second hand at tinignan ko sa isang online shopping, no. Umaabot ito ng 3,000 sa brand new. So, Pwede na! medyo may kamahalan. Pero, mas gusto ko naman ito compare sa gas stove tsaka sa infrared. Yung infrared, electric din siya, pero yung parang katol yung yung lutuan niya, no. So kagandahan dito kasi pagka halimbawa binuksan mo siya at wala kang nakasalang na kaldero o kawali, in 30 minutes mag-off siya automatically. Ayan. And then pagka nagluluto ka naman tapos inalis mo yung kawali mo, so umaandar siya pero wala siyang init, no. Unlike sa infrared, pagka nagluto ka at natapunan ng sabaw yung lutuan, pwede siyang mag-ground at pwede ring mag-cost para masira. So ito tempered glass siya. Ayan, makita nyo. Sa gas stove naman, pagka nagluto ka, ayun, kailangan mo siyang manually i-off, tapos pati yung gas kailangan mo siyang isara, di ba? So ito, plug and play lang. Tapos meron siyang malaking fan sa ilalim, no. Ayan, para i-cool niya yung loob habang ginagamit mo. So testing natin, pakita ko sa inyo yung sinasabi ko na pag wala kang nilagay or ipinatong dito na kaldero or kawali, automatic siya mag-off. Oh my God! Wow! Ito yung power cable niya, no. Testing muna natin. Ayan, sasak natin siya dito. So makikita nyo, ayan, umilaw siya. So i-test natin na for example, on lang natin siya. Ayan. So ayan yung kanyang 8 function, yung kuryente tsaka ilang Celsius, tapos 6 function naman sa pagluluto. So in 30 seconds, kagaya sinabi ko kanina, mag-off siya ng pusa kasi walang nakapatong doon sa kanyang lutuan. Ayan. So antay lang natin, no, hanggang sa mamatay siya ng kusa. So pwede mo ring i-adjust itong kanyang function, no. Mostly pag nagluluto ako hanggang 100 lang ako. Lalo pag nagpiprito ako o kaya pagka nagluto ako ng noodles. Ayan. So hanggang 100 lang ako, hindi ko na pinapaabot ng 130. Ayan. So nakita nyo, 'di ba? Nag-off siya ng kusa and then umandar yung kanyang fan sa ilalim. Yan. So kung nagluluto ka naman tapos nakalimutan mo siyang i-off, no. So umaandar pa rin siya pero wala na siyang init dito. Ayan, diba, hinahawakan ko, 'di ba? Wala na siyang init doon pero umaandar siya. Yun yung kagandahan. Unlike doon sa sinabi ko kanina sa infrared, no. So pag tapos ka na magluto, pag inalis mo, kailangan mo siyang i-off manually. And then pagka matapunan ng sabaw, pwedeng masira, pwede ring magkaroon ng ground yung infrared. Ganun kasi yung lutuan namin sa Saudi dati.
And then sa gas stove naman, so pagka nakalimutan mong i-off yung stove at yung gasol hindi mo siya naisara, so sisingaw no hanggang sa magugulat ka na lang, ang bilis maubos nung gasol nyo. Ayan. So eto, tempered glass to. Ayan, maganda. Sana all. Ayan. So hindi siya papasukan ng sabaw or ng tubig kapag nagluluto kasi ginawa to para sa safety, no. Ayan. So yung tubig babagsak lang palabas dito sa mga gilid niya. Ayan. Dito naman hindi rin siya papasukan kasi wala siyang way para pasukan siya ng tubig. Ayan. So ito yung ating induction cooker from Medea. Second hand ko lang siya nabili mga kabiyahero pero goods naman siya. So yun, pagluto tayo ng ulam, halimbawa, pag off natin, ayan, meron tayong magagamit kasi sa rice cooker lang ako nagluluto eh. Wala kasi tayong gasol. So eto. So, okay na to. Pwede natin ito magamit to kahit pwede magsaing ng kanin, kaya magpakulo tayo ng mga sabaw or buto-buto, no? Ayan. So, ito gusto ko sa kanya yung 6 function niya dito na. Nakaset na yan. So, try natin sa fry. Ayan. So, kung nakamak siya, no, pwede mo siyang ibaba sa soup. Ayan. Mayroon na siyang indicator na agad siya. Ayan. Sa deep fry, ay nakasagad siya, no. Sa braise naman, ayan, hanggang 200. And then sa congee, ayan, hanggang 160. Tapos sa hot pot, hanggang 200. Tapos meron siyang timer, sabi ko kanina. So naka 120 siya, pwede siya bumaba ng 30. Ayan, 120, 30. Ayan. So, pero pag sa fry, 60 timer. Ayan, 30 and 60. Ayan. So, yun lang mga kabiyahero. Sana nagustuhan nyo yung ating review dito sa ating induction cooker. So ayun mga kabiyahero, ang ating review dito sa ating induction cooker, no. So sa mga nagtatry gumamit nito, ayan, suggest ko maganda siya gamitin. Tsaka very useful, ayan. Safety also, ayan. At marami kang function na pwede pagpilian pagka gagamitin mo tong induction cooker. Tsaka less pa siya sa dumi, sa pag nagluluto ka, madali lang siyang linisin kasi naka-tempered glass lang siya. So, ang ginagamit ko rito is yung wet tissue para mabilis maalis yung mga mamantika na tumatalsik na pagka nagpiprito. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo dito sa ating review sa induction cooker. Sa muli, Kuya Biheros na signing off. Peace out. Bye-bye.